AM na nga at kagigising ko nga lang dahil nga 10:30 AM nga yung pasok namin today. And as usual mga mare, gising na nga din ang batang ito at syempre nagmumuryot mga mare dahil nga second day na nga ito at ayaw na nga pumasok. Dahil maaga pa naman neto mga mare, kaya naman inasikaso ko nga munang ilagay ito nga pala mga hinugasan pa namin kagabi at para nga hindi na nga din makalat dito sa kusina. Dahil pagka nga hindi ko nga to inasikaso ngayon mga mare, ako for sure talagang mamayang hapon na nga ito malalagay. Nakaligo na nga din pala ako neto mga mare at kukuha nga lang din ako ng babaunin nga niya na inumin dito nga sa aming ref at para nga ma-ready ko na nga din yung kanyang baon. Biscuit nga lang yung gusto nga niyang baon ngayon mga mare, kaya ito nga lang muna yung ilalagay ko nga sa kanyang baonan. Tinatanggal ko na talaga sa plastic mga mare, ito nga palang biscuit niya dahil nga hindi nga niya kayang buksan pa to at sinabi nga din niya na tanggalin ko na nga din daw yung plastic. Napaliguan ko na nga din siya mga mare at hindi ko nga muna siya binihisan ulit ng polo dahil nga kakain nga muna kami ng almusal. Nakapagluto na nga din pala ako ng uulamin namin ngayon mga mare at sino nga pala yung kanyang pinaluto. Kailangan nga request granted palagi mga mare at para nga talagang sipagin nga pumasok. Habang hindi pa nga siya nag-aaya kumain ng almusal mga mare, niready ko nga muna yung kanyang baon tapos tinatanong ko pa nga dyan kung ito nga yung gusto nga niya. Medyo marami nga ako magbabaon ng tinapay sa kanya mga mare dahil nga matakaw talaga siya at hindi lang talaga halata sa katawan niya. Sobrang hilig nga din niya sa biscuit mga mare, kaya kung mapapansin nyo nga din madalas sa mga vlog ko pagka nga nag-grocery kami, nako talagang hindi lang isang pack yung binibili naming biscuit kundi 3 to 4 packs talaga. Dahil after nga namin kumain palagi mga mare, nako ginagawa nga niya yung dessert. At hindi lang pala siya mga mare dahil nga kahit nga yung kanyang papa, nako talagang parehong-pareho talaga sila na sobrang hilig talaga sa biscuit at hindi talaga nagsasawa. Pagkatapos ko nga pala na i-ready yung kanyang baon mga mare, ay sakto naman na nag-aya na nga din itong batang ito na kumain na nga daw kami ng almusal, kaya nagtimpla na nga din pala ako ng kape. Hindi daw niya bet yung kape ngayon mga mare, kaya ako nga lang yung iinom neto. Susubuan ko na nga lang din siya mga mare sa pagkain nga ngayon dahil nga nako napakatagal nga nitong kumain pagka nga siya nga lang mag-isa. At hindi pa nga siya nakontento dito sa baon niya mga mare dahil nga gusto pa nga daw niya magbaon ng 4 na piraso nga na chocolate. Kaya pinagbigyan ko na nga siya mga mare at para nga makapagsimula na nga din kami dito sa pagkain dahil nga kanina pa nga din kami nag-uusap dito at nagtatalo nga dito sa baon niya. Nagmumuryot nga siya neto mga mare at ayaw na nga niyang pumasok dahil nga matagal nga daw sila sa school. At isa pa nga sa nirereklamo nga niya kahapon mga mare nung first day nga dahil nga hindi nga daw sila naglaro. Pero nagsabi naman yung teacher mga mare na hindi talaga sila nakapaglaro nung first day dahil nga hindi nga daw dumating yung mga laruan nga. Kaya babawi na nga lang daw sa paglalaro ng second day tsaka naman sa third day dahil nga PE day na nga nila sa Friday. Pagkatapos nga pala namin kumain ng almusal ni Ethan mga mare, ay nasikaso ko na nga din itong kanyang bag at para nga mailagay ko na nga din itong kanyang baon. Nilalagay ko nga muna siya sa ganitong lunch bag mga mare bago ko nga ilagay doon sa kanyang backpack at para nga talagang maiwasan na kumalat nga sa kanyang bag. At syempre mga mare, para nga hindi rin mabasa yung kanyang backpack dahil nga malamig nga yung kanyang inumin. Pero kung tutusin nga mga mare, yung baon lang sana yung dadalhin niya pero ayaw niya talaga at gusto nga niya na mag-backpack kaya nilagay ko na nga lang sa loob. Naglalagay nga din pala ako dito ng extra towel mga mare para nga pagka nga pagpapawisan siya ay meron nga mailagay si teacher. Bukod nga doon sa Dutch milk mga mare na inumin niya ay nagpapabaon nga din ako ng tubig dito nga at nilalagay ko nga dito sa may gilid. Meron nga din siyang pencil case dito mga mare at pinapadala ko nga lang din sa kanya dahil nga gusto nga din yan dalhin. Pero hindi nga nila yan nagagamit mga mare dahil nga meron nga sariling school supplies doon sa school. Nagbigay nga din pala ng listahan si teacher kahapon mga mare na dadalhin nga ng mga hygiene kit nga at para nga meron nga din silang extra doon sa school. At habang busy nga pala ako dito sa pag-aasikaso nga ng mga dadalhin namin mga mare, ay busy naman itong batang to dito nga sa aking laptop. Pinapayagan ko nga siya gumamit ng laptop mga mare pagka nga medyo maaga nga din kaming gumising at para nga kahit papano hindi siya masyadong maboard or malikot. Habang tahimik pa nga siya dito mga mare, ay nais ko na nga din pala itong kanyang buhok at para nga mamaya ay ready na. Fast forward na nga mga mare at ito na nga yung kanyang third day outfit dahil nga Friday na nga ito kaya naka-PE uniform na. Hindi na nga ako nakapag-video neto mga mare dahil nga late na nga nagising ang kumari nyo. Third day pa nga lang mga mare pero pagod na nga ang katawang lupa ko. At ito na nga yung pinaka-struggle sa lahat mga mare, yung makalat nga na kusina at sala. Siya yun lang muna for today. See you on my next vlog.